Sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural, dito sa Radyo Agila. Isang napapansin natin talaga yung bang mga junk foods. Nako, nagiging paborito ng yung mga naiinip na sa bahay, nanonood ng Netflix, nanonood ng kung ano-ano lang, naglalaro sa kanilang mga cellphones. Ang nagiging problema ay ito, yung pagkain ng kung ano-ano talagang makakaapekto sa ating kalusugan. 'Di ba, sa ating kidneys. Pag-usapan natin 'yan ngayong ito mga epekto, harmful effects, hindi benefits yung epekto ng pagkain ng junk foods, ng fast foods. May fast foods pa rin naman pero bawas-bawasan natin, 'di ba? Naging popular yung mga fast food, yung mga drive-thru, yung mga fast food restaurant na kaya nga fast food yung bang ang bilis nila mag-serve kasi pre-cook. Medyo sabi nung iba, hindi naman mura kasi 'di ba yung chicken, sipin mo yung chicken meal parang 100, nasa 100 pesos. Kung titingnan natin yung chicken meal na yan sa 100 pesos, makakabili na ng halos 1 kilong manok na. Magkano ba manok ngayon? 140, 160. O 'di ba? So yung 1 kilong manok, mga 8 piraso. Ganun kamahal. Hindi tayo makakatipid lalo na ngayon na ang budget ay kokonti. Wag naman laging fast food. Nakikita ko may mga nagpo-post pa na 'di ba? Hindi lang yung mga inumin na matatamis, milk tea. Yan ang sa hindi ko nakasanayan, pero yung iba parang naa-addict sa pag-inom ng mga milk tea. Hindi naman sa sinasabi natin na deserve nyo dahil sa yun yung 'di ba sa lifestyle, yun yung kita. Kung malaki yung kita, nabibili yung lahat ng gusto. Kaya lang, syempre sa panahon ngayon, bantayan natin yung ating mga kinakain. Kasi ito yung bagong normal ngayon. Talagang ang focus sa kalusugan. Kaya nga, tinatalakay natin yung mga pwede natin gawin para makapag-ingat. Kasi pagkakain tayo ng kain ito mga fast food, mga junk foods, syempre nandun yung obesity. Pag tumaba ka, ang daming kasama niyan nandyan yung cardiovascular problem, 'di ba? Problema pagkain na take. Alam niyo sa pag-aaral, sa Amerika may Bureau of Labor Statistics, yung mga millennials, 'di ba? Sino bang kasama sa millennials? 45% ng kanilang mga budget ay sa pagkain, 'di ba? Medyo malaki 'yun At in comparison sa pag-aaral nila to 40 years ago, yung average family yan sa Amerika, yung half of their food budget ay sa restaurant. In 1977, 38% lang. Kumbaga, nasasanay na yung pagkain sa labas. Kaya lang sa ngayon, 'di ba? Walang masyadong restaurant pa na open. Ang open lang is take out. Kaya lang mas maganda na magluto sa bahay talaga. Yung occasional na fast food, yung occasional na take out, okay lang 'yon. Pero pagka araw-araw na, mayat-maya na, may kinalaman yan, maapektuhan yung ating kalusugan. Meron nga tayo nabanggit dati na 16 years old na mahilig sa prop, yan sa coffee base, yung mga drinks. Nangyari, talagang na-constipate hanggang sa nagbuo-buo. Tapos pinipigilan, talagang nagka-problema.
So, pag-usapan natin yung mga epekto nito sa ating kalusugan. Marami sa mga fast foods, yung mga inumin, yung mga sides nila, puro carbs, walang fiber. Kapag ka ang ating digestive system, break down yung mga pagkain na yan, syempre, sugar yan glucose, pupunta sa ating bloodstream. So, tataas yung ating blood sugar. Ang pancreas, magre-release naman ng insulin para yung sugar mai-transport papasok sa ating mga cells para makapag-produce ng energy. Kaya lang, pagka laging ganun, kasi normally, pag ginamit ng katawan yung sugar, babalik sa normal. Yung proseso na yan, yung blood sugar regulation na yan, talagang nandyan yan regulated yan sa ating katawan as long as healthy tayo. Yung mga organs natin can properly handle yung sugar spikes, yan yung pancreas, yung ating digestion. Pero yung pagiging madalas na pagkain ng high carbohydrates foods, yung bang taas na yung paulit-ulit yung pag-spikes, yung pagtaas ng blood sugar, and over time yung insulin response ng katawan natin medyo hihina. So initially magkakaroon ng insulin resistance. Yun na, tuloy-tuloy sa type 2 diabetes at saka sa weight gain. Karamihan ng fast food meals ay nandun yung added sugar. So ibig sabihin, hindi lang siya extra calories, pero konting nutrition lang. Sa suggestion nga ng American Heart Association, yung pagkain 100 to 150 calories lang ng added sugar per day. That's about 6 to 9 teaspoon. Yung mga fast food drinks, ayan, yung soft drinks, merong 8 teaspoon ng sugar kaagad. That equals to 140 calories. Diba? 39 grams of sugar. Isa lang yun. Kung sa maghapon nakakatatlo or 4 ka, di isang malaking problema yon, 'di ba? Later on, diabetes naman yung resulta. Nandyan din yung problema natin sa trans fatty acids. Yan, sa mga food processing, nabubuo yan. 'Di ba? Sa mga fried, halimbawa, French fries, yung mga pastries, yung sa pizza, yung pinakang dough niya, yung tinapay niya, or crackers, or cookies. Yan, nandyan yung mga trans fat. Walang healthy, walang good na trans fatty acids. Ito nabubuo din, halimbawa sa ating bahay, yung pagluluto ng paulit-ulit sa mantika. Yung tirang mantika, tinatago nyo, tapos dami ganyan nangihinayang pagpiprituan ulit. May epekto yan, yung sa development ng trans fatty acids. Yung mga ganyan pagkain, nagpapataas ng LDL, nagpapababa ng HDL. Kasi dapat maganda yung level ng HDL and LDL. Yung LDL, tinatawag nila bad. Yung HDL, yun yung good. Pag nagkaroon ng imbalance ng mga cholesterol na yan, delikado. At tumataas yung risk natin sa type 2 diabetes at saka sa heart disease. Medyo tatakutin namin kayo ngayon, kasi kailangan natin yung ganitong pagtalakay para mag-ingat tayo pagdating sa ating mga pagkain. At saka paraan para makatipid, huwag kayong bili ng bili sa mga restaurant. Magluto kayo ng sariling pagkain. O kaya, kung mahilig kayo sa gulay, magtanim kayo. Kasi ang mahal ngayon ng mga gulay. Sipin nyo, kapirasong talong, 3 piraso, 20 pesos. Nako talagang wala ka ng budget, wala ka ng pera. Yung iba ay konti na nga lang yung natitirang pera mula dan sa social amelioration fund na natanggap nila. Maubos pa sa, 'di ba, sa mahal ng bilihin. Habang naka-isolate, habang naka-quarantine yung iba, bantayan natin yung ating mga kinakain. Ito nga, tinatalakay natin yung masamang epekto ng mga fast food diet, ng mga junk foods. There are cases na may mga restaurant na they are saying na healthy yung kanilang siniserve na pagkain, pero kung bibilangin natin yung calorie count, sabi nga hindi ganun mas mataas pa. Kaya yun ang nagiging problema. Sugar, fats, sodium,
yung combination ng fat, sugar, and lots of sodium or salt, 'di ba? Ang sarap ng inyong mga junk foods. Yung inyong mga fast food, ang daming betchin. Pag mataas ang sodium, it can lead to water retention. Mapapansin nyo na parang bloated or fappy pagkatapos na kumain. Yung gagawin naman nila ay iinom naman ng soft drinks para dumighay. Nako, yun ang problema. Sugar naman yun. So, delikado yan, yung mataas or sobrang sodium. Siyempre, nagpapataas ng blood pressure. Another is stress yan sa heart or sa cardiovascular system. So, there's study na 90% ng mga adults ina-underestimate yung sodium content dun sa mga fast food meals. Sa survey na ginawa na yung sodium content is lower kaysa dun sa actual number. So, ibig sabihin, yung sugar estimates were off by more than 1,000 milligram. Kala nila nasa healthy side yung kanilang kinakain pero more than 1,000 pala. So, delikado yon. Just remember, ang American Heart Association, they recommend no more than 2,300 milligrams of sodium per day. At ang isang fast food meal, merong halos kalahati, 1,292 milligrams. So, kaya ingat tayo, lalo na sa mga junk foods. Mataas yung sugar, yung fat, yung sodium. Talagang yung epekto nito sa ating digestive and cardiovascular system hindi maganda. Sabi ko nga, yung paminsan-minsan okay lang. Pero kung madalas, araw-araw, yun ang problema. Ingat po tayo. Kailangan natin itong maintindihang mabuti para mapangalagaan natin yung ating kalusugan. Ang importante, yung kaukulang pag-iingat. Kaya dapat na talagang bantayan natin ngayon yung ating mga kinakain. Kailangan talaga natin ngayon na yung pagtutulungan. Pero sa nangyayari kasi, nakita natin na kulang yung response, kulang yung tulong. Kaya lang, hindi natin pwedeng iasa lahat sa gobyerno Kailangan din natin gumawa ng paraan. Pero sa paggawa ng paraan, sa pagkain, wag namang puro ito yung mga unhealthy foods. Bantayan natin. Yung mga nasa probinsya, napakaswerte kasi ang daming pwedeng pagkuna ng pagkain ng mga natural, na mga healthy. 'Di ba? Yung 2 buwan na itong lumipas, na mahigit na 1 buwan, kung nagtanim po kayo ng pechay, naani na. Yung mga okra, namumulaklak na. Yung kamote, pwede nang pagtalbusan. Diba? Ang dami pong pwedeng kainin na mga healthy. Kaya nga ito, maintindihan natin, wag laging bili sa mga restaurant. Ako, ang isa sa napapansin ko, yung sobrang taas ng betchin. Ako, pagka ganyan, talagang kailangan nasa bahay lang. Kasi nga, nagkakaroon na problema sa tiyan. So, ingat tayo. Pag-usapan natin mamaya yung effect ng mga fast food sa iba pang mga sistema sa ating katawan. Yan, sa ating respiratory system naman, sa ating central nervous system. Kanina binanggit natin yung effect sa ating digestion,